Maing adlaw, request sa skills training nga dali silang mukita sama sa beauty care atong gihatag sa Barangay 76-A. Ang akong mayon kay Congressman, salamat kaayo. Sayang kaayo o kanang daghan pa jud siyang tao, daghan pa jud maka-avail ani nga programa gani sir kay kani nga programa isa gyud nga makatabang sa imong panginabuhian. Para kang Congressman Carlo Nograles, dako kay ko pasalamat. Kay actually, doble ang akong nadawat gikan sa iya nga grasya. Kay ang akong anak scholar man niya sa Joseph. Karon 4th year na siya engineering. So, murag duha gyud ang akong nakuha sa iya. Daghan pang training atong ikadalit dinhi sa unang distrito kini si Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Kalambuan, dalat na usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kidatibukan. Kalambuan, dalat na. Davao, Mindanao, may adlaw. Saldi Chato sa programang Kalambuan Daratanan nga matod sa mga impormasyon, mga isyu butang lungsod nun nga ikaw kitang tanan adunay kalambigitan. Pusa uban ni kami diri sa ato ga turmanon inyong turmanon ang Kalambuan Daratanan. O ka siyempre wa ko magidusara akong kapartner. May adlaw Sals, may adlaw kaninyong tanan, kaninyong kanunay nga gala sa kahanginan, Rafi Bermejo. Ang atong bisita sa matag adlaw diri sa ato ga programang Kalambuan Daratanan, pinalangga sa katawhan diri siyudad sa Davao, 1st District Congressman Carlo Nograles. May adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi ug sa tanan natog tigtanaw sa atong programang Kalambuan Daratanan. May adlaw yung tanan. Iskutan na nato karoga adlaw diri sa atong Kalambuan Daratanan. O ka siyempre ipasupot kita ni Rafi Bermejo. Sals, on break gihapon ng Congress busa kung doon naman tayo pangayoon nga kasayuran siguro atong tagagigayon nga makapangayo tag kasayuran kalambigit sa kining USEP no. Pagkahimo niini nga usa ka top university sa nasod. Ug hisgutan po nato Sals kining divorce bill no sa Pilipinas. Unya iapil na po nato ning kining gitawag og Terrorist Financing Act. Unya siyempre di man nato mahurot sa usa ka oras hisgutan ang proyekto sa atong pinanggang congressman no. Ato na pong katungwa na to may hisgutan atong may aging episode ato na pong pangutan-on si Congressman Carlo unsay mga updates sa ang project sa 1st District. Ug di nato kalimtan ang mga pangutana sa atong kabaranggayan. Sa ato pa, marag bising-busy po ka siguro sa pagkasuri-suri sa barangay. Rafi ka. Kanunay, sa kanunay. Okay, ako'y pasabuntayan nga ito ka Congressman Carlo Nograles. Ang akong mga pangutana, hantod karon mga panahon na bakasyon pa ang Kongreso, Congressman Carlo Busa, tuguti kami nga amo usang tibayaon o pahalipayan ang USEP tungod kay sa maayong balita ang University of Southeastern Philippines na himong usa ka top university sa nasod ug sa Asia. Tama ba ang among nasagap nga report, Congressman? Yes, base sa QS Asian University Ranking, ang QS Quarelisindong's Ranking, basta QS Asian University Rankings, parang international ranking kana sa mga top universities din sa Asia. Ang University of Southeastern Philippines nahimong usa sa mga na-appeal dito. In fact, usa siya sa mga top 300 universities din sa Asia. So, ikaduha na ning tuig nga na-appeal siya sa QS Asian University Rankings 2011 and then karon sa 2012 na sad. Ganitong niaging tuig 2011, daghan ang natingala nganong na-appeal ang USEP. So, bisan ang naa sa higher education, ang mga stakeholders dito, natingala sila nga nung appeal ang USEP, murag na-surprise sila, kabalo man sila na maayo ang USEP, pero wala sila, murag nabigla lang sila na na-appeal siya dito sa QS Asian University Ranking. So, base nag-ingon po na sila, base nakachamba lang or unsa ba. Pero maay na lang, nagkarong 2012 na appeal po siya. So, garbo kanatong mga taga Davao na usa sa atong mga universities na naadinhi, ang University of Southeastern Philippines, nagkaroon ng international recognition. So, usa siya sa 300 plus. Unya, pipila lamang ang na-appeal dito nagikan sa atong nasod. No? Appeal na diha ang University of the Philippines, ang Ateneo de Manila University, ang De La Salle University, ug ang
University of Santo Tomas. And then ikalima sa in terms of sa Philippines, no, ang appeal dito sa QS, ang USEP. So proud kayo ta na appeal siya dito sa internationally recognized and acknowledged best universities, among the 300 best universities din sa Asia. Sugad pa sa panahon sa imong amahan, si Kadyo Speaker Prosper Boy Nograles, ganyan tug karon ang USEP sa kanunay nagabenepisyo sa inyong suporta gikan sa Kongreso. Unsa may maingon nato nga nagpalayong rason sa inyong suporta sa USEP, Congressman Marapa, may buwan po nato? Well, una sa tanan, ang USEP is naa sa unang distrito. So, siya gyud ang state universities na under sa jurisdiction ng 1st District sa Davao City. So, gikan sa 2002, nagsugod mi sa paghatag og suporta sa USEP, pinaagi sa scholarships. Gani sa 2002, nagsugod lang mi sa, I think, mga 37 scholars. And then from 2002 onwards, nagkadaghan ang mga aplikante nato sa atong scholarship from 37, nahimong mga 54 tingali, then from 54 nahimong 100, ang 100 nahimong 200, hantod nahimong 500, hantod nahimong 1,000 karon, abot na taog mga 3,000 na mga scholars sa University of Southeastern Philippines. So nagsugod siya sa programang scholarship. And kana siya gihatag namo tungod kay gusto lang namo tagaan og maayong kaugmaon ang atong mga kabataan, ang katong mga nangayo og scholarship na dili maka-afford na magpa-eskwela sa college ang ilang mga ginikanan. Unya, maayo man ang pagdala sa USEP sa scholarship. Nya na-impress sad mi kay ang mga graduates namo sa USEP nakatrabaho man dayon. So in other words, USEP, gwapo po ang credentials sa USEP, gwapo po ang training, kay wala may labad, wala may problema sad. Pagka-graduate sa mga scholars na to, wala sila maglisod o pangitag trabaho. Kanya dito na lang, na-recognize na lang po ang USEP diri sa unang distrito, and then na-recognize po siya sa interong syudad sa Davao. Pero nalipay lagi ko na karon internationally recognized na po siya. So siguro wala ni gituyo na pinaagi sa atong scholarship, nilambo pod or nag-develop o nag-progress pod ang USEP. Kay katong primero sa amo was scholarship lamang. Then after ato, syempre, nangayon ang USEP sa mga additional help gikan sa Congress, pinaagi sa mga facilities, equipment, mga buildings, ingan-ana, ang scholarships pod para sa mga teachers nila. And then, hantod, niabot na ta sa punto na nangayon na po sila katong USEP gym. So, kining tanan na gi-request sa USEP, syempre, gitagaan po natong pagtagad kay importante man po ng atong state university na nagbilong po sa atong distrito, kita po namo na amo ning obligasyon o responsibilidad na atong i-develop kini siya. And katulagi, nalipay mi dako nga karon internationally recognized na siya. Lahi ra gyud Sals, no, kung ang imong congressman na nagalantaw sa imong katawhan, no. Anyway, lahi pa sa USEP, Congressman Carlo. Sayod ming ginasuportahan sab sa mga Nograles sa kining gitawag na tug University of the Philippines, no. Usa ka inilang universidad sa nasod gani among mainumduman nga si kaning Speaker Boy Nograles mao pay nangusog nga abrihan ang UP Mindanao ni adtong early 1990s. Ganahan kayo ang mga Nograles ug excellent schools, Congressman, nga naman. Well, syempre, edukasyon, actually, para kanamo, edukasyon ang pinakamaayong pamaaging mulambo kita. Para sa atong mga kabataan, syempre, ang edukasyon ang makahatag sa ilaw maayong kagmaon. Kung edukado ang atong mga anak, kung edukado ang atong mga bata, human silang pag-graduate, hopefully, makapangita silang trabaho. Or mahimo sila mga entrepreneurs na maghimo og kaugalingon nilang negosyo. Kung manana, syempre, kung naana sila income, naa sila kita, katabang sila balik sa ilang pamilya. And para kanamo, ang edukasyon ang pinakamaayong pamaagi na mulambo kita, kay syempre, kining atong workforce, kung tagaan natog kaalam, tagaan natog edukasyon, tagaan natog kahibalo, sila man pud ang mag-spur sa economic growth din sa atong lokalidad. So, kining mga higher institutions, higher education institutions, sama sa USEP ug ang UP, kay syempre mga state universities kana siya, ato gining ginasuportahan kay
aron lagi na makatabang po siya balik sa mga pinaagi sa mga estudyante, makahatag og knowledge, makahatag og edukasyon. And for us, kini ang pinakamaayong pamaagi na masuportahan gyud nato ang kaugmaon pod sa atong syudad ug sa atong nasod kay kung imagine nato ang atong workforce walay kakayahan, syempre mahimong stagnant po ng atong ekonomiya. Kung wala po tay pagsuporta sa edukasyon sa atong mga anak, syempre unsa po mahitabo sa atong lokalidad. So imagine ninyo kung kining mga bata imbis na nag-eskwela tungod sa kalisod, di sila maka-eskwela, unsa pa mahitabo. Ang alternative ni ana is mag-standby sila, then muadto sa lain ug mga dautan nga mga bisyo. So through scholarships, nakita namo labi na karon na naglisod ang katawhan, naglisod ang pangitag trabaho ang uban ug walay kakayahan pod magpa-eskwela sa ilang mga anak. Pinaagi sa atong scholarship, matagaan nato sila chance na makahimo sila og maayong future para sa ilang sarili o para sa ilang pamilya. So the alternative is not to give scholarships and the result would be mga standby pod, di ba? Which is dili pod nato gusto. For us, gani ang atong damgon, ang Davao City mahimong sentro sa edukasyon, labi na sa higher education. Okay. Ug kung mahimo ning murag university area ang syudad sa Davao, of course all development will follow after that. So mao ka nang atong damgo ug mao ka na ang gusto natong mahitabo, that Davao City will be known for its educated people and productive people. Okay. Unsa po sa imong tanaw, Congressman, nganong nag-click ang USEP sa international communities? Sa observation po nato sa USEP, no, maayo ang administration, ang faculty and staff niya. Padayon og kanunay sila naghahatag og training sa ilang faculty and staff. Meron silang mga partnerships with other schools and universities, even abroad, internationally. Nagpadala po sila sa ilang faculty and staff abroad para mag-training. And ang training na madawat nila abroad, madala nila pag uli nila dinhi sa Davao o diri sa USEP. And full support gud sila sa mga teachers and sa faculty nila. And regarding sa mga estudyante po, they're very strict also sa academic requirements, sa standards, sa akademiko sa atong mga sa mga bata na nag-eskwela dito. And of course, apil na po diha ang government support, no? Pinaagi sa suporta gikan sa gobyerno, suporta gikan sa Kongreso. Nakatabang po na og dako sa development sa USEP. Labi na karon, basig wala mo masayod ani, but ang Region 11 has always received the lowest budget in terms of state universities and colleges. So among all the regions din sa atong nasod, Region 11 ang dunay pinakagamay nga budget. Kulelat sa budget. Kulelat sa budget kumpara sa lain pang mga regions din sa atong nasod. So importante kaayo kining padayon natong pagsuporta gikan sa lain pang mga sources, gikan sa congressional funds o gikan sa uban pa na nagpadayon lang gihapon ta sa pagsuporta diha sa USEP ug sa UP kay kung wala ang suporta nato, dili pud sila maka-function effectively. So that's the reason why grabing among kayod na matagaan gyud og pagtagad ang mga request sa UP ug sa USEP because it's not really receiving much of the support from the entire state university pie, kumbaga. We're always constantly fighting na matagaan pa siya og dugang pang income and dugang pang suporta gikan sa national. Kumpirmado na nga ang USEP ikalima na isip top school sa atog nasod. Nagsunod sa UP Diliman, Ateneo de Manila, og De La Salle, og UST. Og natural, daghan na gid gustong musulod diya sa USEP. Ang pangutana nato, wa ka ba mabalakan ni Congressman Carlo? Well, wala man tayo mahimo. Kayod na lang ta. Paningkamutan nato na masuportahan nato kining tanan nga mga nagapangayo lagi og suporta para makaeskwela sila sa USEP. Mamanggani importante kayo tong sports dome nato diha. Kay ang gusto nato mahitabo kanang sports dome, of course, maka-generate man pud nag additional revenue income para sa USEP. Ang sabot namo diha is kung unsa may ma-generate na income, dapat ilap pud tong i-allocate ang income or revenue ato
para sa paghatag og dugang pa mga scholarships para sa mga kabataan na gusto mag-eskwela katong mga ginaingon na poor but deserving college students. So para medyo gaan-gaan na lang ba na maminusan pud ta og burden, dapat ang USEP na pud sila kaugalingon. Although naa naman sila yung ina ng programa, pero para madugangan pa ang program nila na makahatag pagdugang scholarships sa mga bata na gusto mag-eskwela dito. At ito sa kontrobersyal nga balod noon nga nakaang pagkaroon diya sa Kongreso. Congressman Carlo Nograles, mismo si Speaker Sonny Belmonte, may anunsyo di pa magdugay nga prioridad sa Kongreso ang gingong divorce bill. Ang atong pangutana, diretsahan, pabor ka ba sa diborsyo, Congressman Carlo Nograles? Ani manggod sa kasamtangan karon ang nasa atong balaod. Kung kasal ka, gusto nimo i-sever ang marriage nimo, you can fall into any of three categories, no? Either ang imong marriage is void from the beginning, or ang imong marriage is pwedeng maanal, or you can opt for legal separation. Sa kasamtangan, mao lang ni ang tulo ka mura ginatawag na way out of marriage, no? Basta kasal ka, kasal gyud ka. Sa mata sa simbahan o sa mata sa atong balaod, kasal gyud ka. Pero maputol lang nimo na siya kung naa ka nagbilong diri sa tulo. Di ba? So kung void ang imong marriage from the start, no? Pwede ka magkasal og usab, mag-remarry ka. Kung annulable, pwedeng ma-annul ang imong marriage, no? Kay na ay vitiated consent, na ay defect sa consent, ana. Pwedeng ma-annul, unya, pwede ka magkasal og usab. Ang ikatulo, ang legal separation. Diri sa legal separation, pwede lang nimo ipa-declare sa korte nga legally separated kamong duha, pero dili ka pwede magpakasal og usab. Mao na siya ang nitabo. So unsa ba ning divorce law? Ang divorce law sa laktod na pagkasulti, gusto lang niyang bag-uhon kining sa legal separation na if mag-file ka og legal separation for any of the grounds under legal separation, kung mapasar ang divorce bill, mahimo na siyang balaod, this will now effectively become a divorce na pwede kang magpakasal og usab. So, balik ko na ko. Sa kasamtangan karon, legal separation, mag-file ka for legal separation, pwede ka mong pahiwalayon sa korte, legally separated mong duha, pero either ang bana o asawa, dili sila pwedeng magpakasal og usab. Karon, under the divorce bill, kung mapasar na siya, mag-file ka og divorce, the same grounds lang gyapon sa legal separation, ang effect lang ni ana is pwede kang magpakasal og usab pag na-file nimong divorce. So unsa may mga grounds diha sa legal separation? Violence against a spouse, drug addiction, alcoholism, infidelity, so ug uban pa, murag na 9 or 10 grounds diha. So ingon ana ang grounds na naa diha sa legal separation. So ang pangutana karon, mupabor ba ka sa divorce para ani, para ang spouse, ang bana o asawa makapakasal ug usab? Mao na ang, that's the only difference. Because right now kining tanang mga remedyo is available under the law. If your husband is a drunkard, you can file for legal separation. If your husband is a drug addict, you can file for legal separation. Ana. Kung may sexual infidelity, na siya daghang mga chicks diha, you can file for legal separation. Ang effect lamang is legally separated lang mo, pero dili ka pwede mag-asawa. Kung usap, ikaw dili pwede, ang bana nimo dili pwede. Ang divorce will only make it legal. Na pwede na, sige, divorce ta, kasal ka ulit. Pwedeng inana. Pero naay additional ground diha sa divorce bill. Apart from the ground sa legal separation, naay additional na irreconcilable differences. Kana wala lang gid mo nagkasinabot. Bisang unsaon, wa mo magkasinabot. So mao na siya. So during the interpellations, kay naa pa man ni siya sa committee level. In other words, gina-debate pa ni sa committee level, wala pa na
na padala sa floor, wala pa namo nahisgutan ka na siya. Mao na nga akong pangutana, mao na nga among pangutana. Unsa ba kining divorce bill? Unya ang nigawas lagi is it's actually legal separation with the right now to remarry. So karon ang pangutana, gusto ba nato magpasar og balaod para himuon mas sayon para sa magtiayon na magpakasal og usab sa laing tao? Mao na siya. That's the only difference. Now, moingon ka, ay lisod man kay addict lagi, kay alcoholic lagi, ingon ani, ingon ana, wa nay way out. Gawa sa legal separation na Because under our law right now sa Family Code of the Philippines, na may kanang ginatawag na psychological incapacity. And psychological incapacity will make your marriage void from the beginning. Kunya, diri sa psychological incapacity, ginatan-aw na nato dinhi sa psychological incapacity, ang tanan, ang psyche na sa katong sa imong bana or sa asawa ba, na you're psychologically incapacitated to marry. So, diha na mo sulod ang kining drug addict, diha na mo sulod ang kining alcoholic, sexual perversion, sexual infidelity, daghan chicks, walay unsa, way undang, inana. So, pwede nimo filean karon og psychological incapacity, unya, i-declare ka mong void ang marriage nimo, and then the legal effect is either spouse can now remarry another. Diba? Ang danger lamang gud dinhi sa divorce bill is basing himuon ang mahimong effect ani is sayon na kaayo nga magka-file ka og divorce. Sayon na kaayo na magrantan pod ka og divorce. Liman ka in any instant na nag-inom ang, di ba? Na isabihin mo na alcoholic, unya pwede na nimo mag-file og divorce. So this is the state policy na kinihanlan tan-awon gyud nato og sakto ni. Are we now going to step on the out of bounds? Are we now going to step over the line na moingon gyud ta na o pwede na ang divorce? Basin hinuon tungod aning divorce bill, daghan na ang mag-file og divorce. Diba? So, naa po na'y effect po sa mga pamilya nato. Diba? Kay, maulagi ka na, ang medyo din masabtan, nganong mas gusto man natong mahimong sayon karon ang magpakasal ka og laing tao. If we do that, dili kaha abusuhon kining mong balaod. Because right now, under the law, sa setup nato, naa naman tanan. Ang sunod namong pangutana dito sa committee hearing sa divorce bill, will it make it easier? Now, under the legal, if we file the divorce bill, will it make it less expensive na mag-file ka divorce? Dili, pareho lang man daw ang gasto. Will it make it less tiresome? Do you still need lawyers? Yes, you still need lawyers. Do you still need the court? Yes, you still need the court. Do you have to go to this process? You have to go to that process? Yes, you have to go to this process. You have to go to that process. So, unsa gyud kalahian? Wala man, because it's the same. You'll still have to go to the same process whether mag-file ka og psychological incapacity or mag-file ka og legal separation. Pareho lang gihapon ang proseso. The divorce bill will not make it easier, will not make it quicker, will not make it less expensive. Pareho lang gihapon ang imong agian. So, really, maulagi ka na, ang nigawas dito is ang pagbabago lang, the only new thing, no, that comes with the divorce bill is capacitated ka na to remarry. So, unsay may tabuan ni? Pakasal ka, dili nimo gusto, bulag mo, divorce. Pakasal ka og lain, dili po di mo gusto. Nya, divorce sad ka. Pakasal na pud kag lain, di na pud nimo gusto, bulag na sad mo. So, which is the same thing that's happening in America, di ba? In the Europe, in other countries. Kini nga ginatawag na progressive countries daw kuno, pero mao na ang nitabo.
How many times nag-divorce? How many times nagpakasal? So, are we ready? Kita, ang atong nasod. Andam na bata na muadto sa inaaning klase nga sitwasyon, parehas ta sa sitwasyon sa ubang mga nasod diha. Kay katong naga-push for divorce lagi is saying this, saying that, na what if you're stuck in a bad marriage? Ana, ing mo na may way out, na may Article 36 sa Family Code. You use psychological incapacity. Palahubog, sige kulata, ginakulata mi, you can file for psychological incapacity. Unsay diferensya psychological incapacity ug divorce? Wala, pareho lang gihapon mo. Abot lang gihapon ka sa korte mo, file lang gihapon ka dito, nalang gihapon ng fiscal, nalang gihapon ng West, nalang gihapon. Gastos lang gihapon. Dili man mas barato. Wala may ingon na mas barato kung may divorce bill. Pareho lang gihapon. Kana lang, ang dili nato gusto is irreconcilable difference, bulag na mo. Unya, very wide pod ang latitude sa irreconcilable differences, di ba? Unya, kanang alcoholism, di ba? Kanang mga ingon-ana, di ba? Basig maabuso ba? Mao lang niyang among ginabantayan dire. But anyway, it's still under committee hearing, di ba? And pakinggan ba natin diyan sa committee? Ako dili pa ko makasulti kung kumbinsido ba ko or dili. Sa kasamtangan karon dili pa ko kay ko kumbinsido. Kay naka one hearing laman mi. So, napay ongoing hearings during sa committee level, and then maabot lang gyapon na dito sa floor. And then so medyo hilaw pa siya. Hilaw pa. Pagtuupod sa divorce, murag dali ra kayo ba? No, it's the same. The same kay amo tong gipangutanan, same process lang gyapon. It won't be any easier. It won't be less expensive. It's the same. Pero sayad ko, Salz, kung ikaw pumunta noon, sa imong suportahan. Hindi lang ko mag-tell. Anyway, Congressman Carlo, mato ni Speaker Belmonte nga hisgutan ug kayahon kuno nila ang divorce bill. Bisan walay suporta gikan sa Malacañang. Nganong murag gidali-dali man ni Congressman? Wala ko kabalo. Wala ko kabalo ngano. Sutoy-sutoy mong actually statement. Murag nabasa lang nako na ingon but there was wala may ingon na there was something before this, before siya nag-issue sa statement. Nabigla lang din ako na nganong out of the blue nagsulti siya ingon. So I don't know. Okay. Gibalik-balik ni hisgot no sa nga ang Pilipinas na lang kuno ang naginusarang nasod sa tibuok kalibutan nga walay legal nga diborsyo. Unsay imong ikasulti ka lang bigit ni Congressman? Nakubutang man sa atong constitution that the family is our basic social unit or our basic social institution, and that we must uphold and protect the family as a basic social institution. So, tingali, kay mao kini ang nakabutang sa atong constitution, atong ginasundog kini, o ginaproteksyonan po natong atong mga pamilya, na dili lang ni basta-bastang kayang bulagon, kayang buwagon, kayang gubaon. So, tingali, para kanato, that's the reason why hantod karon dili pa mapasara ang divorce bill, kay daghan ang mga nagasulti o nagaingon na divorce will be or may be a threat to the family. Because kung atong tan-awon po ang eksperyensya sa laing mga nasod na dunay diborsyo, dili pud maayo. Kay katulagi, ang may tabo is ang pamilya, walay mama, walay papa, or ang mga magtiayon, pagbulag nila, mag-asawag lain, o magbulag na sad, mag-asawag lain. So, pila to ka pamilya ang maapektuhan. So sa kabana maka-asawa siya og upat, ang tulo sa mga pamilyang iyang gibiyaan, syempre maapektuhan. Makaingon pud apektado. Makaingon pud ta medyo apektado pud ang ikaupat. Ana pud sa asawa magbulag og mag-asawa og ikatulo, di ba? Tulo ka balim na pud siya tulo ka pamilya. So naapoy mga epekto na dili pod maayo para sa pamilya. Mao nang kubutang sa atong constitution na kinahanglan proteksyonan nato ang pamilya. So that's probably the reason why hantod karon ingon ana ang atong sitwasyon karon.
Okay. Sal, sayot ko nga daghan kapag mga pangutana, no? Apan hatagan sa natong higayon ng atong mga pahinumdom, ay mughawa kay balik ta dayon. Kalambuan, Dalatana. Maayong adlaw. Request sa skills training nga dali silang mukita sama sa beauty care atong gihatag sa Barangay 76-A. Ang akong mayon kay Congressman, salamat kaayo. Sayang kaayo og kanang daghan pa gyud siyang tao, daghan pa gyud maka-avail ani nga programa gani sir kay kani nga programa isa gyud nga makatabang sa imong panginabuhian. Para kang Congressman Carlo Nograles, dako kay ko pasalamat. Kay actually, doble ang akong nadawat gikan sa iyahang nga grasya. Kay ang akong anak scholar man niya sa Joseph. Karon 4th year na siya engineering. So, murag duha gyud ang akong nakuha sa iyaha. Daghan pang training atong ikadalit dinhi sa unang distrito kini si Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Maayong adlaw. Pang world-class nga beauty care skills training atong gitanyag sa mga taga Barangay 34. Nagpasalamat ko kay na-appeal ko sa 27 na nag-graduate. Kung makakuan ko ana nga mag-graduate ko karon kay mag-apply ko anang parlor. So, salamat ko kay Congressman Nograles kay naka-apply ko sa iyahang beauty care. Ako kay pagpasalamat kay Congressman Carlo Nograles na nakadawat ko mi og libreng kit na ami magamit nga sa paggupit, manicure, pedicure, foot spa. Nang hinaot kitang daghan pa ang matabangan, kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak K. Kalambuan, Dalatana. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan, natay nabilin ng mga puntana gikan kang Saldi Chato. Sal. Okay, Raf, base sa mga natala sa mga balita, gingon kuno ni Presidente Benigno Aquino III nga dili gyud kuno pwede ang diborsyo. Apan, moyon siya sa mga lagka nga magbinyo pag-usab, mga legal nga nagbulag ka magtiayon. Posible ba na, Congressman Carlo Nograles? Sa kasamtangang divorce bill nga naa diha pending sa Congress karon, murag mauna siya ang effect manggod murag pareho lang man na. Ang nakabutang sa divorce bills na pending karon sa Congress is katong mga legally separated naa na sila'y katungod na mag-remarry. So, katong giningon ni President Noynoy, murag ang version diha sa divorce bill sa Congress is maula na siya. It's kumbaga mura siya og legal separation with the right to remarry. Mao na siya ang kasamtangang the way it's worded now, kasamtangang version karon sa diha sa Kongreso. So, pareho lang na siya sa ginasulti nila na legal separation. So, that is essentially the divorce bill. Magamit nimo ang grounds for legal separation aron makapakasal kag usab sa lahi. Sama sa RH Bill, dayag nga gisupak sa simbahan ang diborsyo. Wala kabadabala ka basinunyag magkabangi ang Kongreso ug ang simbahan tungod sa mga isyu, Congressman Carlo. Una sa tanan, separate institutions man gyud ni ang simbahan ug ang gobyerno, ang simbahan ug ang Kongreso. So they are separate gyud na separation gyud sa duha. Kana lamang ang church, syempre ang simbahan, bisag unsang simbahan, no? Murag ang trabaho niya is siya ang mugiya. Siya ang kumbaga ang moral compass sa iyahang ginsakupan. Now, kung ang Congress magpasar og mga balaod, usahay basin makapasar siya og balaod na nagapalisod pod sa mga simbahan sa pagbuhat niya sa iyang trabaho nga paggiya sa iyang flock.
So mao lang na siya. That's really one of the things na minsan nagkakaroon ng conflict lagi between the church and the state or the church and Congress na makapasar og balaod na tingaling makapalisod sa mga simbahan sa paggiya sa iyang ginsakupan. Isgutan ng RH Bill, Congressman Carlo, gisulti usab ni Speaker Belmonte nga gusto na niya humanon ang debate sa RH Bill kay aron na mabutuhan na ang maong balaod nun inigbalik unya sa inyong sesyon das Kongreso. Unsa may mong reaksyon ni Congressman? Okay lamang na siya basta lamang unta tagaan nila og higayon ang tanang mga interpellators na maka-interpellate. Unta wala lay ligsanay ba? Wala lay masagasaan diri kung dili pastoryahon or dili pa interpelaton Di mahimong shortcut. Dili mahimong shortcut. Mao lang ang atong panawagan. Pero alang sa kasayuran sa tanan, ang RH bill karon diha sa Senate natapos na sila sa period of interpellation. So sa bagay gamay laman sila 23 senators lang man ikumpara sa House of Representatives na 280. Tingali diha sa Senado ang tanang mga interpellators nakapangutana na. Mao lang ang atong punto diha na lagi ang Senado natapos na sa ilang period of interpellation tungod kay gitagaan man og tsansa ang tanang na gusto mag-interpellate na makapag-interpellate. So unta mao pud na mahitabo diri sa House of Representatives na tagaan pud kini mga interpellators og tsansa na makatingog pud sila. Now, diha sa Senado, since natapos na ang period of interpellations, it will now go into the period of amendments. So, basig na ay dito mag-sponsor of amendments, depende na sa author kung musugot sila or dili. Before ni Ana, naapoy ka na ginatawag na turno en kontra. So, naiusa na mutindog, mo sulti siya kontra sa nakabutang sa RH bill or kontra sa maong proposed law. Then after that, magkabotohan na sila on second reading. Then after vote on second reading, on a separate date, magkaroon og botohan on third reading. Then depende lagi sa boto, mapasar man siya or dili, depende lagi sa pagbota sa mga senator. So, say mahitaboan kung pananglitan mudaog ang RH bill diha sa Senado, of course, ang pressure na sa House of Representatives na ipasar po nila dito. Diba? Kaya pasado naman sa Senate. So, ang pressure karon sa House, nakinihanlan ang House po, pagbotohan po nila. And, syempre, gustuhon po nila na mapasar siya para mahimo na siyang balaod. Pero, kung pagboto sa Senate, kung mapildi sa Senate, mahimo nang useless ang debate ug ang paghisgot nining RH bill sa House. Kay bisan pasahon nila sa House, kung pildi na sa Senate daan, dili lang gyapon siya mahimong balaod. Walay concurrence. Walay concurrence gikan sa Senate. So mao na siya ang mahitabo. So right now, I think after the State of the Nation address, mas posible na the House will now be observing kung unsay mahitabo dito sa pagboto nila sa Senate. Ando na ginasulti ning mga taga-suporta sa RH bill, Congressman Carlo, no? Kining interpellation ko no, nahimo naman ning taktika aron dili mabutuhan kining RH bill. Unsay reaction nimo nini? Well, the interpellation is really there para ang tanan nga mga pangutana mabutang nato sa record. Labi na ang mga tubag sa pangutana. Because everything that is debated diha sa floor, naaman na sa record sa Congress. So kung pananglitan ug mahimo siyang balaod, kung ma-question siya sa korte, naatay basihanan. Kung naay mag-question sa korte or naay ma-filean og kaso inana, naay basihanan ang korte. Makatanaw sila sa records sa Congress para makita kung unsay intensyon sa mga mambabalaod. Unsay intensyon sa mga framers, unsay intensyon sa mga authors ini. So dapat magpasalamat ta na daghan ang nag-interpellate tungod kay with the interpellation and the answer sa interpellation, mas mahimong klaro, tinaw, no? Para sa tanan kung unsay gyud ang tumong tinguha intent ug unsay effect ni ining
maong balaod. So dapat dili nato tan-awon sa inaanang klase na ani-ana, but we have to look at it as a way na masabtan pod sa tanan kung unsay unod aning maong proposed law. Hisgutan ng balaod nun diha sa Kongreso, Congressman Carlo. Murag maupagyod ang pagpirma ni Presidente Aquino sa gingon nga mamahimong hingpit ang usa ka balaod nun. Gining Terrorist Suppression Act nga usa ka sa nahimong author nini. Pwede ba mo may buan, may kalabutan nini, Congressman Carlo? Yes, kining Terrorist Financing Suppression and Prevention Act, mao kini ang pinakaunang balaod nga House Bill na kita ang usa sa mga primary authors nga of national importance na himong balaod karon gikan sa tungod sa pagpirma ni President Aquino into law. So it's our first bill, Landmark legislation. landmark legislation of national and international importance na nahimong balaod karon. Ug syempre lipay kay ta na kita ang usa sa mga primary authors ani ang nagsugod gyud ani. So kini siya kining Terrorist Financing Suppression and Prevention Act, usa ka balaod kini na makatabang gayud kanato ug maka-contribute pud ta sa international community sa paglaban nato sa terorismo ug mga terrorist organizations ug mga terorista tungod kay atong gina-target dinhi ang source, which is ang funding ng mga terorista. So, tungod aning balaod, atong ginapakita sa international community na we are one with them in this fight against terrorism. Usa ka sa principal author sa House Bill 5015, Congressman Carlo Nograles. Og amo may numduman nga imo kining gidipinsahan diha sa Kongreso netong bulan sa Nobyembre. Unsa ang imong gibati karon nga milampos ka sa imong mga tinguha, Congressman Carlo? Siyempre, garbo natong mga taga Davao na kita gyud ang principal author niining maong balaod na importante kaayo, and kini makatabang gayud sa atong pagkumbati batok sa terorismo. No, importante kayo kini siya kay of course ang side magyuta na ang tibok kalibutan have been consolidating its efforts para malabanan ang terorismo. Dinhi sa atong nasod hinuon na anatay Human Security Act, ang anti-terrorism law nato, pero kini laging loophole nato sa atong balaod na dili nato matargetan ang mga financiers sa terrorism, sa mga terorismo. So importante kay kining atong balaod karon kay pinaagi sa mong balaod, pwede na mo-target sa mga financiers. And kung mapigilan nato ang mga financiers sa terrorism, mas magmalampuson gyud ta dinhi sa atong krusada against terrorist activities. Okay, Congressman Carlo, ang mga kritiko sa Financing Terrorism Suppression Act, nagpasibangod sa potensyal nga mamahimong abuso ni Inidia sa tawhanong katungod, pinaagi sa giingong balaod. Unsa ang imong garantiya nga dili mahitabo ang ilang ginakahadlukan, Congressman? Well, nakabutang naman sa balaod na doon na kitay procedure o process nga mo'y sundo na to. So, pareho lang sa usa ka kaso, kinihanlan moabot sa prosecutor, kinihanlan mo pangitaan og probable cause, kinihanlan mo file ang prosecutor sa kaso, then pag-abot diha sa korte, kinihanlan ipakita gyud nimo na katong gikasuhan nimo using this law, ang gikasuhan nimo dapat mapakita nimo na doon nagyoy intensyon, na klaro doon na sila intent to finance a terrorist activity, a terrorist organization, or an individual terrorist. Ug doon na pod siya intent to deal with the property and funds of a designated terrorist organization. So mao na siya, kinihanglan ipakita na sa korte, i-prove nimo sa korte, pag-abot nimo sa korte na ay lower court, pwede nimo i-appeal sa Court of Appeals, pwede nimo i-appeal sa Supreme Court. So dili ni basta-basta na pwede lang kang dakpon niya, pwede lang kang kasuhan ng ganaan because it has to pass through the legal requirements and legal procedures.
gawas ana ang katong sa AMLAC, no? Ang AMLAC ay ang Anti-Money Laundering Council gitagaan og katungod na mo freeze sa imong account kung suspicious yung account in terms of suspicious na naga-finance ka og terrorism o naga-finance ka og terrorist activities or terorista. So pwede investigahan sa AMLAC ang imong ang banking transactions nimo. Pwede siya mag-freeze sa imong account for 5 days, pero 5 days only. But pwedeng i-extend for 6 months only upon going to the Court of Appeals. Inihanan adto usa sila sa Court of Appeals para mangayo og extension of up to 6 months. So, depende po na sa Court of Appeals, sa naon po nilang ebidensya, kung ila bang i-grant ka ng 6 months request mo sa AMLC. Then, gawas po ni Ana, doon na po yung nakabutang na provision diha na kung pataka lang kag-prosecute, unya ang pag-abot sa korte na dismiss ang kaso upon motion for demurrer to evidence, buti pa sabot, wala kay ebidensya, unya gigrant sa korte, pwedeng masilutan og penalty na 500,000 ang prosecutor. No? So, aging pagproteksyon nato sa mga tao na walay magkaroon og harassment or kining ginatawag na pag-prosecute na pinataka ra, no? Undue or unwarranted prosecution, nagbutang og provision diha na kung ma-dismiss ang kaso because of no evidence upon granting of a demurrer to evidence, pwedeng masilutan og 500,000 na penalty or fine ang prosecution. So that way medyo ang mga prosecutors dili lang pud sila basta-basta pud mo pasaka og kaso against financing terrorism kung wala pud sila klarong ebidensya. Okay. Sa laktod, Congressman Carlo, masulti ba nimo kanamo sa pinakasimple nga termino kung unsa ang bintahan nining gitawag natog Financing Terrorism Suppression Act nga imong giduso, gidipinsahan o gibantayan hantod nga mamahimong balaod? Well, una sa tanan, pinaagi aning maong balaod, dili na mahimong taguanan ang atong nasod Pilipinas sa mga financier sa terorista. Mahadlok na sila. Tungod kay naa na tay lig-on ng balaod, mahadlok na sila na himuon nilang taguanan ug diri sila mag-transact sa ilang mga banking transactions or monetary transactions. Ikaduha, dili na maabuso ang atong banking and financial system sa mga financier sa terorista. Diba? So, karon basi ginagamit ning atong banking system para mag-launder og kwarta nila, magpaabot og magtago sa ilang mga kwarta, etc., etc. And of course, ikatulo, pinaagi aning maong balaod, we are now given the way or the means to attack terrorism at its very source. Ang pinakaugat yun sa terorista, ang pinakaugat yun sa mga terrorist activities, which is, ang pinaka-source niya is ang financing. Kwarta. Kaya kung walay kwarta, dili makahimo og terrorist activities ang mga terorista. Inana lang kasimple. So, mao na siya ang, diyan nato makita ang importansya aning maong balaod. Congressman Carlo Nograles, sigutan o lakbitan nato isgot ang imong mga proyekto diri sa onang distrito. Di pa lamang dugay dito ka sa Barangay Balyo. Kung sa'y naa sa maong nga barangay? Nag-celebrate sila sa ilang araw ng barangay. Araw ng barangay. Ug syempre, as much as we can, basta dunay araw ng barangay, ginasponsoran yun natog medical mission. So nami dito sa Balyok, aron mutabang sa pag-celebrate sa ilang celebrar sa ilang araw ng barangay, pinaagi sa paghatag natog libreng medical mission, na doon na kitay libreng check-up, doon ay mga libreng mga medisina, and doon ay mga libreng kaon, uguban pa. So mga pahalipay, gamay salo-salo sa Dugang pa sa mga nagpadayon nimo mga programa, kining atong nibawaan sab Congressman Carlo Nograles nga nakadungog biba nining gingon nga computer lab diha sa Davao City High National High School. Unsa man ning matang sa proyekto? Initiative to. Actually, initiative to sa PTA sa sa Davao City High. Na-invite lang ta na mag-ribbon cutting mo nang akong ginapabot ang congratulations nato sa PTA sa City High na
na sila sariling inisyatibo, no? Pinaagi sa ilang sariling inisyatibo, nakapagwapo, nakapanindot sila sa computer labs, sa laboratory sa mga estudyante dito. So, maayo, no, na apoy private sector participation sa pagwapo o paghatag og gwapo mga facilities para sa eskwelahan. Congressman, nakabalita po ko aning giingong Congressman Carlo Nograles Young Leader Seminar. Sa maning training, Congressman? Usa kani sa mga trainings nato, labi na para sa ato mga scholar leaders nato, nga nagahatag kita og mga trainings para for character formation, for to gain the proper values and virtues para mahimong maayong mga leaderess. So, kining seminar nato, murag pang-suporta nato sa mga scholar leaders nato, katong mga officers sa lain-lain mga orgs na scholar pud nato. So, naapod tay leadership training na ginahatag sila. Okay. Lain pang pangutana, kalambigit gyapon sa padayon nimong mga proyekto, Congressman Carlo. Imong ginasuportahan ang Lit Club at Bukana? Initiative kini sa atong mga scholars na sila literacy program para sa mga bata. So nag-aadto sila diha sa area gid mismo, unya na sila modules na ginagamit pagtudlo sa mga bata para mahimong mas murag gina-train nila ang reading, writing skills and comprehension skills sa mga bata. Kaya usahay mga bata lagi na maglisod sila sa pagbasa or sa pag-comprehend, no? Mao ni ang importante. So ang reading, writing and comprehension skills ang gina-train sa mga outreach program kini sa mga scholars. Continuing ba na siya or yes, every summer? week, every Sunday na siya. So for 3 months. Sa weekend. So we're very proud sa mga scholars nato na doon na sila yung literacy program. Ug ato nang ginasuportahan. That's good. At tutas sa mga pangutana sa mga kabaranggayan, Congressman Carlo Nograles, tasayra na mo nga pinagyusab sa gingon ni Vice President Binay nga wa kuno kami apply sa nga aron nga mamahimong membro sa PDP laban. Apan gusto ning masayran sa katawhan gikan nimo, Congressman Carlo. Wala ako nag-apply sa PDP laban. I second the motion. Wala ako nag-apply. Kaya na naman ko'y sarili namong partido, ang National Unity Party. So, wala ako nag-apply sa laing partido. Kasabot mi nga daghang partido politika nga biduol kanimo nga gusto kanilang mahimong membro tungod importante ang number games, no? Numbers game diha sa Kongreso. Pangutana, kung mopili ka og gingon nato mga partido, usa ka partido, unsa ang imong basihanan ni Congressman Carlo? Ang pinakauna natong tan-awon syempre ang Constitution and bylaws sa partido. Kay diha man nimo makita ang mga prinsipyo na ilang ginadala, kung unsay mga objective, mission, vision sa maong partido. Then syempre tan-awon pud nato kung kinsay mga miyembro. Kay syempre sila gud ang makauban nimo. Ako niadto ko dinhi sa National Unity Party tungod kay bag-ong partido kini. So dako pa kayong potential niya. And daghan pa ang pwede namong buhaton. Ug syempre mas okay man ang maka-appeal ka sa usa ka partido na bag-o tungod kay ma-appeal pud ka didto sa murag history niya na usa ka sa mga primary, usa ka sa mga pinakauna mga miyembro ug syempre mas naa kay role karon nga sa paggiya, pag-guide ug pag-mold pod sa maong partido. So diha ko na attract kay bag-ong partido siya and dako pa kayong potential niya. NUP. National Unity Party. National Unity Party. Okay. Napailaing pangutana ang taga-barangay kalambigit kini sa pagpili sa bag-ong Chief Justice, Congressman Carlo. Unsa daw tanaw nimo ang pinaka-importanteng kwalifikasyon sa usa ka Chief Justice? Nakabutang man sa atong balaod kung unsay mga kwalifikasyon ang ginapangita sa usa ka Chief Justice, no? Proven competence, integrity, probity, and independence. So mao na ang basihanan. Di na ta magdugang diha, dili nato katingan og lain, dili nato dugangan og lain, Di na sausaw-sausawan. dili na sausawan og lain, mao na nakabutang sa atong balaod, gani nakabutang kana sa atong konstitusyon. So proven competence. In other words, di ta magbutang og Chief Justice na dili ka mao. Musulat og decision or dili ka mao mo
mo interpret o balaod, di ba? Integrity, siyempre, ang integridad, importante. Alangan magbutang ta og Chief Justice na medyo questionable. Probity, in other words, na ay prinsipyo, honest. So, siyempre, tanaw na to, kini. And then, independence. Buti pasabot, di siya mo tanaw utang Makabarog ubuton. sa yan. Makabarog sa kagalingan. Oo, kay basing magbutang kag Chief Justice dito, unya, katulagi, Nahigot sa ilong. Mm-mm. Kabaw. Sunod lang. sunod lang. Unya, katulagi, walay sariling desisyon. Kinihanlan, usa siya magdesisyon, i-clear niya usa, di ba? So, lain po kayo. So, mao na, tanaw na ito ng upat. And then, that should be the basis. Kung kinsa diri sa pila to ka candidates, abot nag 80. Di ba? I-cut down pa man na nila sa shortlist. Then, gikan sa shortlist, ang presidente ang mag-decide. So, tanaw na to kung kinsa diri ang pinakataas dito sa upat ka kwalifikasyon. Marag di na magid na to kapugan Raf, bay-bay pa tat mga pagutana kay si Senador Lacson gingon di ILG Secretary kanya si Senador Pagilinan sa Agriculture. Amot lang ka, komentaryo makati si Congressman Carlo Nograles. Basic doon na kapay kapuno, Congressman Carlo Nograles, para sa ato mga reviewers diri sa Students Club. Yes, daghang kayong salamat, Zaldi ug Rafi, ug mga kaigsunan ko, padayon kita sa atong pagserbisyo ug pag-alagad kaninyo. Daghang kayong salamat sa kanunay niyang pagtanaw sa atong programa. Ug siyempre pa sa akong asawa nga si Marga, ug sa tulo na akong mga anak nga sila si Mateo, Massimo ug Nika. Kaninyong tanan, daghang kayong salamat ug maayong adlaw. Okay, Raf. Pasalamatan na nato Sal, si Jack sa atong set design. Ug siyempre si Kata Galineto sa atong makeup. Nya mag-regards lang ko kang Mr. and Mrs. Mirna and Joaninaw sa Dapoville ug kang Madam Corazon Durano sa Iwa. Maayong adlaw kaninyo higalas kahanginan. Rafi Bermejo, maayong adlaw. Okay, siyempre Bobmet, Matit Castillo, Karen Lamorina, 30 Joy Burgos. Sa inyo alagad, Saldi Chato, maayong adlaw. Kalambuan, Dalatana. Maayong adlaw, pang world-class nga beauty care skills training atong gitanyag sa mga taga Barangay 34. Nagpasalamat ko kay na-appeal ko sa 27 na nag-graduate. Kung makakuan ko ana nga mag-graduate ko karon kay mag-apply ko anang parlor. So, salamat ko kay Congressman Nograles kay naka-appeal ko sa iyahang beauty care. Ako kayong pasalamat kay Congressman Carlo Nograles na nakadawat ko mi og libreng kit na ami magamit nga sa paggupit, manicure, pedicure, foot spa. Nang hinaot kitang daghan pa ang matabangan, kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak K.